Produktibo ang mga pulong na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 47th ASEAN Summit. Inungkat din ng Pangulong issue sa agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea sa pulong na dinaluhan ni US President Donald Trump. Pinangulat ni Rod Lagusa. Kasama ang issue ng West Philippine Sea sa itinulak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na 13th ASEAN-US Summit kahapon kung saan dumalo rin si US President Donald Trump. Sa kanyang naging intervention, hindi direktang pinangalanan ng Pangulo ang China, ngunit tinukoy nito ang ginawang pagtatalaga sa Bao de Masinloc bilang nature reserve. Binigyang diin ng Pangulo na hindi lang paglabag ito sa soberanya ng Pilipinas kundi paglabag din sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Mariing ipronotesta din ito ng Pangulo sa 28th East Asia Summit ngayong araw ang ginawang deklarasyon sa Bao de Masinloc bilang nature reserve. Anyang Bao de Masinloc ay matagal ng bahagi ng soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Dagdag pa niya, ang Pilipinas lang may karapatan na magtatag ng environmental protection sa teritoryo at maritime zones nito. Sa kabila nito, patuloy anya na itutulak ng bansa ang implementasyon ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, kabilang ang patuloy na negosasyon sa pagkakaroon ng epektibong Code of Conduct na naaayon sa international law. Ang kinakailangan lang po natin at mapakita rin po ng ating bansa ay dapat tumutupad po tayo kung ano nasasabi ng batas. Yan po ay nauugnay sa international law sa UNCLOS. Ayon sa Pangulo, patuloy ang ulat ng agresibong aksyon sa West Philippine Sea kung saan nalalagay sa panganib ang buhay ng mga personnel ng bansa maging ang sasakyang pandagat. Kabilang dito ang pagsasagawa ng dangerous maneuvers at paghadlang sa mga aktibidad na ginagawa ng Pilipinas sa loob ng maritime zone at airspace nito. Binigyang din naman ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, ang chairman ng ASEAN Summit ngayong taon, na nais itong maresolba ang issue ng South China Sea sa loob ng ASEAN at partner nito sa rehiyon. Because the moment is seen to be imposed and dictated by outside forces, things becomes more problematic and tense. As far as we're concerned, things are still under control. We still urge strongly the all parties engage in these negotiations, universally recognized principles of international law, precisely the 1982 UNCLOS and the Code of Conduct. Samantala, ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go, may patuloy na pag-uusap sa posibleng pagkakaroon ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sinabi po niya na meron pa po at patuloy po ang pakikipignegosasyon at may mga issues po kasi na maaari natin sabihin komprehensibo, napatungkol po sa mga trade rules and regulations at pati na po yung mga non-tariff measures. Kumpiyansa naman ng Pangulo na magpapatuloy ang pagtutulungan ng ASEAN at Republic of Korea pagdating sa pagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at seguridad para maitaas ang kalidad ng pamumuhay. Sa naging intervention ni Pangulong Marcos sa ASEAN Republic of Korea Summit, binigyan din nito ang matatag na ugnayan ng Korea sa ASEAN pagdating sa cybersecurity at maging sa maritime cooperation. Habang kinilala naman ng Pangulo ang ASEAN Plus 3 Summit sa ambag nito pagdating naman sa regional resilience at kooperasyon nito. Nanawagan din ng Pangulo sa mas matatag na ugnayan para mawakasan na ang issue ng transnational crime. Samantala, nilinaw naman ni Yusek Castro na nasa extended bilateral meeting si Pangulong Marcos kasama si United Nations Secretary General Antonio Guterres nang mangyari ang group photo ng ASEAN leaders kasama si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa ASEAN-Japan Summit. Sa kabila nito, paliwanag ni Castro, nakadalo pa rin ang Pangulo sa naturang summit. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.